once a day na nga lang silang kakain ay lulutuan natin sila ngayon ng saba. Nasa adjustment period pa kasi ang ating mga babies kasi pang 3 days pa lang nila ngayon simula nang once a day natin silang pakainin. Yung pinakabata kasi natin ay magti 3 years old na kaya pwede na natin silang pakainin ng once a day. Yung pinakamatanda naman natin is 5 years old. Based kasi sa studies, ang mga adult ay pwede na pakainin ng once a day. Pero dapat, pag once a day ay dapat heavy meal. Mas healthy kasi napapakainin na lang sila ng once a day lalo na tumatanda na sila. Mas lalo nga daw nahahaba yung buhay pagka once a day na lang pinapakain. Pero dahil pang 3 days pa lang nila ngayon ay nasa adjustment period pa ang mga babies. Pag umaga nga, lagi nga silang nakatingin sa akin kasi iniisip nila na hindi pa ako nagpe-prepared. Although sinasabihan ko naman sila na once a day na lang kakain para syempre mahaba yung buhay nila at matagal ko silang makasama. Dahil nasa adjustment period pa ang ating mga babies ay kailangan natin bigyan sila ng food para kahit papano ay meron laman yung mga tiyan nila. Yung food na yon ay hindi naman dog food. Pwedeng saging, pwedeng kamote, mga ganon. Or pwede ding treats. Basta't magkaroon lang ng laman yung mga tiyan nila kasi nasa adjustment period pa. Habang niluluto ko pa nga yung saba nila ay ako muna ay nag-aasikaso muna dito sa pagva-vacuum or paglilinis ng bahay para kahit papano i-double purpose. Araw-araw nga akong nagva-vacuum dito kasi kailangan talagang vacuum siya kasi alam nyo naman yung mga balahibo nila ay talagang kahit saan nandoon. Listambo kasi yung gagamitin ko maliban sa hindi naman madala lahat ay kailangan pang patayin yung ceiling fan para kahit papano ay madala yung mga balahibo. Pero this time, kahit naka-on yung electric fan or ceiling fan, ay pwede tayong mag-vacuum. Kasi kahit saang sulok man ang mga balahibo ay kayang-kayang dakutin or kunin itong vacuum na to. Kaya napakagandang gamitin ang vacuum sa loob ng bahay kasi napakabilis at talagang kahit alikabok, maliit na alikabok man yan, ay kaya niyang dalhin. At laging nakabantay yung mga anak ko dyan sa may bandang kusina kasi may dumadaan dyan na pusa. Tuwang-tuwa sila na makita yung pusa. Huwag lang talagang lalapit kasi panigurado alam naman natin na mga hunter tong mga to. Yung pusa din naman ay natatakot sa kanila kasi sobrang lalaki ba naman ng mga to. Syempre may takot din yun lalo na hindi sila nagkasama nung maliit pa or hindi sila close. Pero I think magiging close din naman sila kung maliit pa lang ay magkakasama na. Depende na lang talaga. Ano ba nga kasi? Ha? At pag ganyan na nga, pag umupo ka na ay panigurado lalapitan ka ng mga anak mo at isa-isang magkikis yan sa'yo. Kanya-kanyang magpaparab, isa-isa. Diyos ko, dalawa lang naman yung kamay ko pero halos gusto nila sabay-sabay silang irarab. At isa pa, sabay-sabay ka nilang ikikis, halos hilamusan na nila yung buong mukha mo. Lalong-lalo na to si Mona, napakamaldito. Diyos ko, reklamo ng reklamo pero pag gagawin mo ayaw naman. At fast forward, nahiwa-hiwa ko na pala yung saba dyan. At syempre lalagyan natin ng separate si Ate Das kasi nandun siya sa kabilang side. Nakakahilo din naman kasi kung pabalik-balik tayo kaya bibigyan na lang natin siya ng para din sa kanya. O, sit down muna. Aray! Pag talagang saging yung ipapakain mo sa kanila, panigurado laki kang tutumbahin ng dalawa na yan. Diyos ko, natatawa na lang talaga ako sa reaction ko dyan. Yung tipong gusto mong magalit pero hindi mo mapagalitan kasi napaka-cute ng mga to at mga pasukan. Yung pinapakain mo lang nga, kinakawawa ka pa. Ba't kaya ganun ano? May kasalanan naman sila pero hindi mo sila mapagalitan. Diyos ko, ano bang karupukan to? Ano bang meron sa inyo? Ba't hindi natin magawang magalit? But anyways, maraming salamat po sa inyong suporta. See you our next video.